Hi guys, it's been a hell of a week. Sorry ngayon lang tayo nakapag-update dahil this past week nagkaroon tayo ng sakit. So 7 days na akong hindi masyadong okay. Ngayon medyo sinat na lang. Kasi nung Sunday, nung event ng Batang Hipe, talagang medyo niratrat talaga tayo ng sakit nun eh. So 3 araw na malala, umabot ng 14 lagnat ko. Then the following days, medyo bumababa naman siya. At ngayon, first time ko lang din lumabas after a week. Kaninang umaga bumili ako ng gamot. Then ngayon, ang time natin ngayon is 1 AM na ng umaga. May importante lang tayong kailangan sunduin. Then after that, nakaramdam ako ng like gusto ko ipilit yung training ngayon. Dahil hindi ko ina-advise yung ganun time Nasira lang yung time frame ko. Hindi ko alam kung yung time frame ko dapat matulog ba ako ng gantong oras. Minsan kasi putol-putol talaga madalas dahil may sakit. Hindi ko pa nakukuha yung pinaka-straight na tulog ko, which is, alam niyo yung pag sa gabi, tapos umaga, ganun yung time frame ng tulog nyo, 8 hours. Hindi ko pa siya alam kung nasan yung pinakasakto dahil sobrang sira na talaga yung body clock. So ngayon, gusto ko ipilit yung training, medyo okay naman yung pakiramdam ko. Medyo nabawasan yung hilo, pero yesterday nag-start na ako ng cardio. Medyo nahihilo pa rin pero pinupush through ko. Then today nag-cardio rin ako. Pero wala hinahanap talaga ng katawan ko yung training. Kasi pagdating naman sa food intake ko, medyo sobrang nag-under-eat ako dahil ang normal calories ko ngayon is 4,500. So medyo mataas yun sa mga nakakaalam. Ngayon, this past 1 week, parang hindi ko pa na-hit yung 3,000 ganun kalala. Kasi nasira yung digestion. So ibalik din natin yung normal lifestyle natin, which is hinahanap rin siguro ng katawan ko yung pagbubuhat. So makakatulong din yun. Ngayon, after kong magsundo dito sa Kawit, pupunta tayo sa Dasma para mag-training. Kuha lang tayo ng energy siguro ngayon. Rice cake, ito. So, take siguro tayo nito mga 4 pieces. Pwede na siguro to for energy lang. And then meron naman ako dyan BCAA dahil hindi ko in-expect na magti-training ako ngayon. Sakto lang o nagdala ako ng bag ko just in case na maramdaman ko talaga na pwede ipilit. So nag-ready ako ng bag na nandiyan mga equipment and may BCAA din dyan. So support sa atin yan during the training para hindi tayo magkatabolic. Okay? Guys, 1:11 AM in the morning ngayon. Then kita-kits tayo mamaya. Ipapakita ko sa inyo yung gym. Sobrang okay sa akin yung equipment nila doon. Meron pang isang equipment doon for back na nagustuhan ko talaga. So balikan ko kayo mamaya. Tapusin ko lang to. Okay guys, so hindi tayo natuloy sa Red Nose dahil nag-iba yung time frame nila. And I don't know why. Siguro dahil opening lang ngayon, hindi pa talaga yung opening ba? Grand opening. Alam ko pag grand opening sila kanina. So ngayon, back to AF tayo. Basic lang dahil hindi pa tayo okay. Dapat rack pull yung first exercise natin, pero hinahinay lang tayo. So start ako sa lat pull doon. Medyo pangat yung view. Medyo kakaiba yung foot placement nila. So nakabante to. Kita ba dyan? Hindi. So sa ganitong position ng machine, tapos medyo naka move forward to, mas maganda siya tatamaan sa mid back, yung parang high rolling dating, or direct tatamaan yung rhomboids and mid back sa workout na to. Pero pag straight, diretso sa body or on lats, and depende rin sa hold, sa grip, especially kung naka-reverse ka, tama talaga sa lower lat. Try natin set.
Sige, isa pa. Palit tayo ng grip after this. Kita nyo guys, malayo sa katawan. Dapat ito nandito. So mas madali siya i-pull. Ang patamaan sa mid-back. Pag ganito yung position ng lat pull down. So ganito yung pull natin. Namiss ko to. Nakakamiss mag-training. Yo. Change grip tayo. Mid-back pa rin. Then siguro sa lats. Change din tayo ng grip. Underhand. Close. Okay lang, okay lang. Kalma lang. Siguro one more set. Yeah. Then mag-change tayo ng grip. Kalma lang. Last increase tayo. Hindi siguro ako dapat umabot ng sobra sa 1 hour. Kasi tayo baka mabinat naman. Already 10 minutes. Let's go. Last one. Oh, good work. Good shit. Bukasan lang natin. Okay. Six. 5,
Fuck ng manok. It's always good to be back on training. 3 sets lang. Usually it's 2. Pero kasi yun is on track. Ngayon is pump lang and like the intensity, yung bigat, sakto lang. So I'll make it 3 sets to balance it out. Ganun na lang muna. Parang puputok ako sa kulay ko dito. Kulay dilaw. Second set. Quality lang. Shit. Last one. Last one, then lipat tayo sa machine row. Kunin natin lower lats and mid back ulit. Kumpletuhin ulit natin. Same variation, pero different movement. Ito kasi, puro patas lahat. And yun is pa-front movement. Dapat lahat ng movement sa back. Huwag magti-training kayo, tatamaan niya. Sorry, hinihingal. 1 week walang exercise. Last set, lagyan natin ang drop. Remember guys, nandito yung literal na way of training ko. Kumbaga, pump lang. I don't do drop sets. Minsan, oo, small body part. Pero ngayon, just to pump. Di pa tayo machine row. Kunin muna natin to sa sa mid back. So medyo nakaangat yung grip ko. Then sakto lang siya pag pinuli ko. Mid back tatamaan. Pero pag sobrang baba ng
grip mo, then mataas yung upuan mo, possible lower lats. Basta make sure yung siko nakadikit sa body. Yan, makatulong yung mga yan. One more. Move. 8. Still have 30 minutes to finish the workout. So, after nitong dalawang program dito sa machine, bana tayo lower lats ulit. Tapusin ko sa rack pull yung back. So, ganun lang kasimple. 5 programs. And singit ako ng abdominal training. Leg raise lang. Yep. Okay. Okay. Yan yung grip nyo, ibaba nyo. So dito ako hawak instead of sa taas. Upuan nakataas din. And then a movement papunta inside the body. Yun dito. Ganyan. Okay. Hindi siya naka-flare out. Pasok siya sa body. That's for lower lats. Lasa tayo dito. I mean, failure ko na to. Hindi na mag 3 sets, 2 sets lang. Diba? Para tayo namumutla. So, rack pull sa tayo. Then, training na ako ng abs. Sinisipon na ako ulit. Ayan na siya. Paparamdam ang ating binat. Masyadong mababa to for rack pull. Parang deadlift na siya. Pag nilagyan ko ng support sa pinakadulo, masyado naman like mataas.
So piliin natin yung mas mababa. Low weight lang naman for like magawa lang natin yung exercise. And 3 sets lang naman siguro kung 8 lang, 8 reps, ganun. Dahil hindi tayo pwede masobran. Okay, first set. Naging deadlift lang ito guys. 6. Isip muna tayo. Ano matapos to men? Malay nyo, dito pa ako talagang tuluyan gumaling. Medyo weird lang tong grip nila. Kasi, madalas, yung mga Smith machine is pag in-unrack mo, meron silang certain range na hindi siya iikot dire-diretso. Ito, pag in-unrack mo siya, wala siyang lock. Like, kahit pa ikot-ikuti mo pa yung hawak mo dito, okay lang. Which is delikado naman yun. Kung ikaw is nagbe-bench press, ganyan, nag-incline press dito sa ganito klaseng bar. Kasi probably, during the exercise, lalo pa nag-slip sa hand mo, ikot na dire-diretso yun. So, mas mabilis siyang kumawala. And, in the end, babaksakan ka ng binubuhat mo. Pero good din lang din. May mga safety rack to. Pero kahit na, di ba? Tulad kanina, nung first lift ko, medyo nagulat ako kasi yung range niya, walang stopper. So, hinold ko lang siya kanina. So, ngayon, aware na ako. I-grip ko lang siya ng sakto. Second set. Actually, ayoko na mag-third set eh. Ang goal ko lang naman per set is 8 reps. Gawin ko itong 20 reps. Then, I'm done. Mag-abs na ako. Reps. Ang bumibigay yung grip guys. So, umiikot. Ayan o. Pabitaw na. Ano problema dyan? Actually, gusto ko para sana dagdag ng isang exercise sa cables naman yun. Pero, wala. Medyo namumutla na ako. Hindi lang kita dyan sa video. And yung breathing, medyo na mahirap na din. Dahil may ubo. Tapos yung sipon, dire-diretso na. So, wag natin masyadong pasobrahan kasi basta lang tatagal yung recovery natin kung mabibina tayo dito. At least nakapagbuhat tayo. At nabasag natin yung cycle ng 1 week na walang ginagawa na nakahiga lang. Diba? So, mas okay yan. Now, abdominal workout na lang. Then, we're done here. Okay, so tapos na yung training and meron lang i-announce sa inyo. Actually, may sisingit lang akong video. Itong video na to is regarding sa JFit Clothing. Kumbaga, nag-sign na rin ako ng contract sa kanila. Kasabay yun ng pag-sign ko ng contract ng supplement ako. Ngayon lang namin in-announce ni Coach kasi that time maraming nag-offer na ibang clothing. So nagkasabay-sabay and hindi ako makapili kaya
mas binabuti lang namin na hindi muna i-post. So guys, medyo maingay dito. Panoorin nyo lang yung video. Nasa highway kasi ako. Actually, welcome back lang naman to eh. So, damay na natin JFit guys ha. So, ayun. Kunin ko na ulit si Jazz sa JFit. And then, pero alam naman ng lahat na nagpa-plan ka ng magtayo ng sarili mong ano, di ba? Magtayo ng sarili mong brand. Yes. Which is Code Gray. Code Code Gray. Si Jazz naman may potential na makahatak pa ng mga buyers. Maganda yung branding niya, nilook up nyo siya, di ba? Nakikita nyo yung work ethic niya, nakikita nyo yung hirap niya. Nag-drive pa yan, galing Cavite, di ba? So, nakita ninyo. So, kami, nakikita ko naman sa JFit yun. So, pwede ko siyang start up. Meaning kami muna yung gagawa ng brand niya. Na i-collab muna. Parang ganito, Basic Wins, collaboration with JFit, di ba? So, pwede natin gawin. Antayin nyo yun guys, ha? Tignan natin, observe muna natin syempre. Pag gusto niya na magtayo ng sarili niyang brand, wala namang problema. Parang ako, di ba? Nagtayo ako, hindi lang ako umalis ng JFit. So, bibigyan ko rin siya ng option na ganun. Basta kaya niyang i-balance lahat. Kuwari, solo na siya. Meaning, hindi kami maglalabas ng damit para sa kanya. Gagawa siya ng sarili niya. Happy siya masaya naman siya with JFit, di ba? And then kami, masaya kami sa kanya. Then, tuloy-tuloy lang. Wala namang problema. Basta mabalanse lang. Pag nakita natin na hindi kaya i-balance, then kailangan mo talaga i-give up yung isa, di ba? Okay. Ganun lang naman. Kumbaga, parang isik lang yan. Balik load tayo sa JFit guys. So, kasama na rin yung supplement. Actually, JFit na kasi siya noon pa. Tapos, 22. Oo, sipag ka mag-post noon. Tapos, life happens. Di ba? So, nangyayari talaga sa atin lahat yan. Lesson. May mga lessons, may mga dinadaanan tayo sa buhay na minsan, ihilain ka talaga eh. Di ba? Ngayon, nandito na siya ulit. Ako naman yung hila pataas. Hindi ko na hayaang lumubog oras na may mangyari na problema kasi hindi naman nawawala yung problema, di ba? Tandaan niyo pag may problema, may solusyon. Okay guys, so nandito na ako sa bahay and yung video na yun isiningit ko lang para mabura ko na rin dito sa photos. So, hindi ko na ito papatagalin yung outro na to dahil kailangan ko pa matulog, magpasok tayo ng post-workout meal. Pero ang wish ko lang talaga, mabalik ko yung digestion ko bago ako magkasakit. Sobrang importante ng digestion guys sa off-season. Huwag nyo hayaan masira yung digestion nyo. So, one tip, huwag kayong magkasakit. So ngayon, itatry ko ibalik to pa konti-konti and mas maging maayos sana para magbalik ko yung magandang kain ko na nasa 4,500 calories. And yun lang muna guys. Till our next vlog. GG.